Okay, good afternoon. Again, still November 18. Update lang ng ating analysis kaninang maga. So, on a monthly basis, so the November, lumahaba yung week niya. So, mahaba yung week, ibig sabihin, nag-retrace, bumabalik kung saan nag-break out yung price. So, if we go down weekly, mas makikita natin yung ibig sabihin kung saan nag-breakdown because on the 5th week of October, yan, week 5, this is the high, and then the week number 1 ng November, this is the high. So may trend yan, and then this is the low, higher low, so merong triangle, so nagkaroon ng breakout dito. And on the week 2 of November, ayan, week 2 November high, and then week 2 November low. So that is 5 days. So, yung price, ayan, nag-break out from the week 1 November high and week 5 October high until this resistance. Tapos nag-retrace. Yun, seller. And then yesterday, Monday, so nag-open dito yung price. Tumaas yung price, nauntog dito sa week 5 October high at bumaba until the week 2 November low, pero may buntot ngayon, nagre-reject siya. So on the daily basis, ayan, daily basis, from Thursday, November 13, Friday, November 14, and then Monday, November 17, and then today, Tuesday, November 18. So 1, 2, 3 is confirmed na siya ay downtrend. And observe nyo lang yung candlestick, So, laging may wick sa taas, may wick sa baba, may wick sa taas, may wick sa baba. May wick sa taas, may wick sa baba. So, kung lalagyan natin yan ng yan, nag-open dito, nag-high doon, nag-low dyan, nag-close dyan. And then, nag-open uli dito, nag-high dyan, nag-low dito, nag-close dyan. Then, nag-open uli dito, may konting gap down, nag-high dyan, nag-low dito, nag-close dyan. So, this is high, lower high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. So, downtrend. And then, nag-open dito, and then, tumaas ng konti at bumaba. Kaya nga lang, today is not yet done, So, hindi natin masasabi na yung candlestick on a daily basis, ito na yung magiging final printing niya. Just remember, dito sa gawing kaliwa, dito, this area is, dito break out yung price from this consolidation. So, this is also acting a significant support. So, maaring ito ay medyo mag-sideways ngayon dito. Yan. So, kung magse-sell ka pa, medyo alanganin na yan. Kung magbabay ka naman, wala namang confirmation na tataas siya. Kasi, mapapansin nyo, red pa din yan. So, anong pwedeng gawin? We have to wait for those nag-scalping. We have to wait that the candlestick dito ay maging green. Ayan. At least maging engulfing or magkaroon ng accumulation. Parang magkaroon din ng triangle. Then, pagka meron ng bullish dito na malaki ang katawan, ideally, marbuso o yung sinasabing engulfing, yan. Possible na magkakaroon na uli ng uptrend yan. But, as of now, it's too risky to sell and it's too risky din to buy. Kasi nga, nasa significant support siya. Para mas maging clear, let us go down 4 hours. Yan. On the 4 hours, yan, nung umakyat yung price, nag-print siya dito ng fair value gap ayon. From this area, from this price to this price, nag-print siya ng bullish fair value gap. Ayan, bullish fair value gap.
And then kung bababa pa tayo ng 1 hour, nag-print din siya ng, ayun, yun. Bullish fair value gap on a 1 hour time frame. Ayun, 1 hour. So, ibig sabihin, ayun, no, na-mitigate din niya o kinlose din niya and then nagkaroon ng konting bounce pero hindi pa rin yan masasabi na yan ay dapat na tayong mag-buy. Usually, pag ganyan, nasa very significant resistance and support yung mga price, usually nagpo-form sila ng mga sideways. Minsan, malaki pa. Ayan. So, yun yung mga dapat nating hintayin, ano. No. So, that is 1 hour, ano. And, bababa ka ng 30 minutes, ayun din. So, pansin mo. So, ito, ilagyan ko lang ng marking yung opening ng market kanina. Let us now observe what the price will do for the next hours, ano. Bakit? Kasi 1 o'clock ngayon. So, let us wait for the London. Pwede yung London, magsa-sideways pa rin yan until London, New York, yan. So, may mga ganong scenario na pag nag-overlap ang London na New York, yun, mas magalaw yung market. Sa ngayon, 134, Asian market, about to close, ano? Malapit na mag-close. And we have to wait for the London market na mag-open. And parang kahapon ito. Let us go 1 hour. Yan o. 7, 8, 9, 10, 11, 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4. Yan, London. Mapapansin nyo, andito pa rin siya sa loob ng accumulation. 5, 6, 7, 8, 9. 9, nasa loob pa rin, no? 10, 11, 12, 1. 1 siya nag-umpisang lumabas. Yan, alauna. Medyo late yung naging actions, ano? So, pwedeng ganun din ito mangyari ngayon. Medyo late siya. But, if I were you, lalo na kung beginner, antay lang tayo, antay. Pero kung gusto niyo makipagsapalaran dito, na buy dito, sell dito, ayan, ingat lang. The moment na makarating dito sa significant trend line na to as resistance, tipin na. Pag galing naman dito, baba, o pagdating dito, tipin na. In and out lang ang gawin niyo. In and out. Sa akin kasi, hindi ko gusto yung ganyang masyadong nagbabantay kasi marami akong ginagawa. Kaya iniiwasan ko to. What I'm doing is I'm waiting for the consolidation to happen and then a breakout from this consolidation. So, a breakout from the consolidation means kakawala na yung energy o yung lakas niya. So, pwedeng ganun yan. Ito nga, sabi ko, pwede nga itong triangle na to, pwedeng dumiretso pa yan dyan eh. And then ito, maging kasama pa to ngayon sa triangle. Maging kasama pa yan sa triangle eh. Parang ganyan. Yan, parang ganyan. Pwede yan. Di ba? Parang ito, di ba? Ito. Di ba? Ito. Oh. Di ba? Ito. Oh. So, the whole thing is a triangle. So, yun din. Pag tingnan nyo, parang inuulit lang. Ito, yung pagbagsak. Oh, di ba? Ito rin yan. Oh. Ito rin yan. Kaya nga sabi nila, ang price is fractals. Parang bulaklak. Yung nasa gitna, kamukha nung nasa labas. Kaya lang, mas maliit. Parang ito, kamukha ito noon. Mas maliit nga lang. So, in trading, patience is very important. Maghintay ng tamang setup. Huwag basta pasok ng pasok. Para hindi masyadong stressful. Okay? That's the review for today. Thank you.